Eto na. At may paririnig ako sa inyo. Sara Duterte parang hindi alam ang sinasabi. Eto, ipaparinig ko sa inyo yung bahagi ng kanyang speech ba yan o kwento. Di ko alam kung speech o kwento or kung ano ba. Nagpunta siya ng Maynila, pinasok kami Maynila kasama si Amy Marcos. Naku, nasira dito siya. Ang tinggo rito, nasira dito si Isko Moreno. Kasi maraming taga Maynila ang Marcos supporters, Marcos loyalists. Pero anong ginawa ni Sara? Ano ha? Okay? At ni Amy. Siya ang sinuportahan at hindi yung dapat kandidato ng administrasyon. Anyway, so iba yung sinasabi ni Sara. Patuloy na binabanatan pa rin si Pangulong Marcos at higit sa lahat pati yung bigas. Naku, ay bakit niya binabanatan bigas mag-uumpisa pa lang? Hindi kaya nga sabi ko, Sara Duterte parang hindi alam ang sinasabi. Paparinig ko kung bakit parang hindi niya alam ang sinasabi. Kasi malayo yung kanyang sinasabi kaysa dito sa programa ng Department of Agriculture ng Malacanang tungkol sa pagbaba ng halagang 20 pesos ang halaga ng rice. Okay? At dito naman sa kabila sa MA Pinoy TV, dismayado nga po ang palasyo sa paninira. Okay? Dismayado ho ang palasyo tungkol nga ho dito sa 20 pesos na rice. Kasi nga ho, meron nang gumawa ng fake video, fake picture. Pinalabas nila na hindi magandang rice yung ibinebenta ng 20 pesos. Eh wala pa namang ibinebenta. Pinag-uusapan pa lang yung kung paano ipatutupad yung murang bigas diyan sa Kabisayaan. Dahil malawak na coordination ng mga governor, local government at ng Office of the President at ng Department of Agriculture. Binabalangkas pa lang yung mechanics para ilunsad na nga ng yung nakarang araw, announcement lang yun para formal lang ilunsad yung programa sa halagang 20 pesos. Ay akalaan nyo mayroong kaagad na meke ng video at pinapalabas maitim, kulay brown, hindi magandang rice. Yun daw ang 20 pesos. Kita nyo? Hindi pa naumpisahan officially, sinisiraan na. Ganyan kasama ang mga Pilipino. Ang ibang Pilipino. Sa halip na matuwa at suportahan ang magandang programa para sa mahirap, nilalait, sinisiraan at binabatikos pa. Ibang klase. At talagang nakakalungkot po na malaman at marinig ito galing pa sa isang vice-presidente natin, 'di ba? Kung sa ordinaryong Pilipino or sa basher lamang, 'di ba? Or sa kumbaga didilis, maintindihan pa natin kasi syempre ganyan po kakitid ang utak ng mga kumukondena sa ating pangulo. Pero yung marinig ito galing sa ating Vice Presidente, yung ganitong kakitidan ng utak, kakitidan ng pag-iisip, pag-iisip bata o pagiging isip bata, nako medyo parang nakakadismaya po talaga at nakakalungkot na meron po tayong Vice Presidente na hindi po suportado ang magagandang nagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maling-mali po talaga ang ginawa nitong si Amy Marcos na pag-aya o pag-imbita na maka-partner ni PBBM si Inday Sara as Uniteam noong 2022 election dahil ito po ang nagpahamak sa ating mga Pilipino, si Amy Marcos. Kaya alam nyo, pinakamainam talaga huwag manalo si Amy Marcos. Bakit? Ipapahamak na naman po tayo niyan ngayong 2025. Kita nyo, ginawa niya, di ba? Inirekomenda niya si Sara Duterte na maka-partner, maka-tandem ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sino po ang maka-partner ni PBBM noong 2022, siguradong panalo dahil nagkakaisa po ang mga loyalista noon. Nagkakaisa po ang mga kababayan natin. Hindi man lahat ng loyalista, pero ang mga Pilipino nagkaisa po noon na ibalik sa Malacanang ang isang Marcos. Kaya kahit sino po ang makatandem ni PBBM, siguradong panalo din. Yan po yung pinakamalaking kamalian ni Amy Marcos. Pina-partner niya etong si Sara Duterte na galing po sa pamilya ng mga hindi po maayos mamuno. Katulad ni Digong, 'di ba? Tatay niya si Digong hindi maayos mamuno at wala pong kumbaga isang salita, puro forma, puro yabang, puro lamang pananakot ang ginagawa po para masabing meron siyang good governance at sinusunod siya ng kanyang mga tauhan. Pero hindi po
Napakapangit po ng ginawang pamumuno nitong si Digong at talagang ano po tayo, kumbaga bukod sa binaon tayo sa utang, nilukob ng kadiliman ang Pilipinas, pandemya na nga't lahat, kabi-kabila pa ang gurgura na nagaganap. Di ba? Kaya po, maling-mali si Amy Marcos sa pagpartner dito kay PBBM, nitong si Sara Duterte dahil nga po, walang kwentang vice presidente. Napakinggan po ninyo ang ilang bahagi ng kanyang mga sinasabi rito tungkol sa rice na medyo malayo sa katotohanan. Sasabihin ko, tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Yan o. Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. So, ayan o, kita nyo, 3 taon na daw hong pangako. Alam nyo, iba yung pangako kaysa pangarap. Ilang beses ko na sinabi yan. Ang sabi ni Pangulong Marcos, pangarap niyang umabot sa halagang 20 pesos ang halaga ng rice. So, pangarap, hindi yun pangako. Ang sinasabi ngayon ni Sara, pangako daw yun ni BBM. Ngayon sinasabi, bakit daw sa Visayas lang daw ho ibebenta yung rice? Parang hindi nagugutom at nangangailangan ng taga Maynila. Ay hindi rin alam ni Sara na kaya inumpisahan sa Visayas kasi yung mga local government ng Visayas ang nag-provide, nag-commit na kaya nilang isubsidize yung kalahati ng 13 pesos. Kasi po 33 pesos per kilo ang rice gagawin 20. Yung kalahati ng 13 pesos, sasakupin ito ng mga local executive. At yung 7 pesos, yung kalahati, 750, ay sa national government. Pero sinasabing, bakit lang daw sa Visayas? Parang hindi daw nagugutom at nangailangan ang taga Luzon. Di ba? Ang layo na sinasabi ni Sara kumpara sa original na plano ng gobyerno. Di ba? Mapanirang style. Di ba? Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya. Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Pangako noong taon 2022 na kampanya. 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Medyo parang hirap intindihin ang sinasabi, ano? Di ba? Kaya nga ang description ko sa inyo, speech ba ito o kwento? Kasi parang talon-talon yung speech niya, hindi niya walang authority, parang walang authority yung pagdi-deliver. Pangalawa, parang shotgun kung saan-saan lang kumukuha siya ng mga sinasabi. At yan ang kaya ho pinarinig ko sa inyo, yung galing sa kanya, Sara Duterte, Vice President ng bansa, abogada. Ngayon, ang sinasabi niya, yung pangako ay hindi natupad. Alam niyo yung pagbababa ng presyo ng palay o rice, dahil nga ito ay pangarap, ibig sabihin gustong mangyari.
gustong mangyari ni Pangulong Marcos. Alam niya hindi ganun kadali kasi kawawa ang farmers pag bigla mong ibinaba ang presyo ng walang maliwanag na pag-aaral. Paano mabubuhay ang farmers kung bagsak ang presyo? Kaya nga ang matagal na inaral, halos 2 taon, 3 taon bago pinatupad, kasi nga ito yung napagkasunduan. Mamumuhunan, mangangapital ang national government at mga gobernador para sila yung umako, gumastos doon sa paglampas ng 20 pesos. Kasi nga yung 33 pesos na ating nabibili ngayong rice, yun ang ibebenta ng 20 dahil nga yung 13 pesos hahatiin ng gobyerno lokal at national para masunod yung pangarap na ibaba ang presyo. At kaya inuna ang Visayas region dahil doon maraming stock na rice. At nag-commit na ang 3 gobernador dyan. O 4 yata yan kung sino. Basta Region 6, 7, and 8 sa pangunguna ng gobernador ng Cebu. Okay? Maraming stock doon at nag-commit yung governor. So yung ibang lugar, ibang region, ibang probinsya, susunod yan. Hindi ibig sabihin hindi inuna ang Metro Manila at iba pang lugar ay dahil sa iniisip ni Sara at sinasabi ni Sara hindi kayo nagugutom dito, kaya niyo bumili ng mahal na bigas, kaya hindi kayo sinama. Hindi sinabi ng gobyerno hindi isasama ang Mindanao at Luzon. Ang sinabi ng gobyerno, inuna ang Visayas kasi doon maraming stock at doon na nag-commit nga yung gobernador para tumulong sa national government. So binabago ni Sara ang istorya kasi hindi niya alam. O hindi man niya binabago, hindi niya alam kung anong programa. Makadakdak lang, makabanat lang. Doon pa lang sa opening na nangako ng kampanya, hindi natupad. Hindi nangako ang Pangulo. Iba ang pangako kaysa pangarap. Ako, grabe naman kayo yung mga nanonood na kikinig. Abogada at Vice President nagsasalita. Di ba layo ng pangarap kaysa pangako? Pinalabas niyang pangako, hindi naman pangako yun. Ngayon, pinatutupad na after 3 years, di ba kahit pa paano natupad kahit na mahirap? Mahirap talaga yan. Kasi hindi ho pwede. At yung pagpapatupad na ito, isinalba yung mahihirap na Pilipino at isinalba rin yung presyo ng mga palay at rice dun sa mga farmers. Ngayon, pinapalabas niyang masama, palpak ito dahil may pinipiling lugar na kung saan ginawa para yung iba hindi sinali. Mali yun. Okay? So, yun po yung sinasabi. At yung iba, hindi ko na maintindihan kung anong, kasi yung kanyang mga speech, hindi ko maintindihan kung saan papunta eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung speech ba yan o kwento? Parang nagkukwento siya, hindi malaman. So ngayon po, itong si Sara Duterte ay putak ng putak pero hindi po niya pala alam kung ano ang programa ng ating Pangulo. Yan yung sinabi nito nga si Yusek Claire Castro na dapat itong si Sara Duterte ay nanonood at nakikinig sa daily briefing ng PCO na ginagawa doon po sa Malacanang na kung saan ay meron pong mga update ang ating PCO Undersecretary. Sinasabi niya yung mga nagagawa, mga achievement, mga proyekto na naisa katuparan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga press release, mga press con, tanungan ng mga reporter para 'di ba updated siya sa kung ano po ang proyekto na ito na gagawin ng ating Pangulo. So dito po putak lang ng putak si Sara. At nagmumukha po siyang walang alam sa proyekto ng ating Pangulo. Naturingan siyang vice presidente pero 'di ba po yun ang kanyang ginagawa, pamumulitika. Sa halip na tumulong sana siya para po 'di ba ay maisakatuparan ng 20 pesos na pangarap, aspiration ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ginagawa po niya ay puro pagkondena at pamumulitika. Medyo napaghahalata na po natin si Sara Duterte na talagang medyo kumbaga nalulunod sa ngit-ngit ng damdamin. Biruin mo, sabihin ba niya na hinahabol daw po ang boto ng Visayas? Teka, kung tutusin, napakalakas na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Visayas. Bakit? Nandiyan ang Tingog Parties, taga diyan sa Visayas si House Speaker Martin Romualdez, ang mga kamag-anakan po
ng dating First Lady ay taga dyan po sa Bacolod. Napakalakas po ng hatak nila dyan. So kung meron man po na kailangan na makakuha ng malaking boto o makahatak ng boto ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang mga senatoriables, ay wala nang iba yan kung hindi po ang Mindanao. Kasi yan ang baluarte ng mga Duterte, Mindanao. Diba? Pero bakit inuna po ng ating Pangulo doon sa Visayas? Dito na nga po pumapasok yung sinabi ng ating Sir Mike Abe na yun nga po ay proyekto ng mga LGU sa Visayas na isa-subsidize nila ang mga presyo ng bigas. Like katulad nun, di ba, kalahati dun sa 33 pesos, yung 650 o yung kalahati ng 13 pesos ay isa-subsidize ng mga LGU at yung kalahati po ay isa-subsidize ng ating gobyerno. So tulong-tulong. Whole nation approach ito. Whole Visayas region approach. Nagkakaisa po ang buong Visayas region, ang mga politiko diyan, ang mga congressman, ang mga gobernador, para po makatulong sila sa ating mga kababayan diyan sa kanilang nasasakupan sa Visayas. Ang tanong, bakit hindi ito naisip ng mga taga Mindanao? May mga solon, congressman, gobernador, nakaalyado ni Sara Duterte diyan sa Mindanao, kaya hindi po ito maisa sa katuparan diyan. Marami pong kaalyado sila Sara Duterte diyan sa Mindanao, kaya po hindi ito maisa sa katuparan, hindi ito magiging totoo sa Mindanao. Dahil nga po, haharangin ito ng mga Duterte. At isa na nga dyan sa mga kumukondena o pumansin dyan po sa 20 pesos per kilo ng bigas na yan, ay wala nang iba kung hindi si Pulong Duterte. Tapos na yatang mag-around the world eh. Alam niyo si Sara Duterte pagkatapos manood ng concert sa Germany, pag-uwi, galit, mainit ulo. Kung ano-ano sinasabi kay PBBM. Ngayon naman si Pulong, pagkatapos mag-around the world, parang ilang bansa ba yung pinuntahan? 15, 16, 17. Pagbalik sa Pilipinas, ewan ko kung nakabalik na nga ba, kinukundi na po. Eto nga, baka nasa dahig pa, binabantayan yung tatay niya. Pagbalik ng Pilipinas, hindi pa man bumabalik ng Pilipinas, kino-question na po yung 20 pesos na per kilo ng bigas. Sus, Mariosep talaga itong mga Duterte na to. Alam niya, sa totoo lang, masahol pa po sila noon sa yung mga sinaon ng Dilawan, yung mga panahon ni Pinoy, tapos after ng manalo si Digong, 'di ba? Grabe mga Dilawan noon, grabe labanan ng mga Dilawan at ng mga Duterte noon. Sila ngayon ang pumalit, etong mga Duterte. Pero mas grabe po, grabe ang fake news, grabe ang paninira. Wala talagang substantial evidence sa kanilang mga claims, pero pinapalabas nila na totoo. O katulad na lang niyang nangyari kay First Lady Liza Araneta Marcos. Napakarami pong mga nagbablog dyan. Si First Lady daw nakakulong sa Amerika. Nagpunta na sa burol ni Nora Honor. Ang sabi, AI daw yun, edited daw yun, lumang video daw yun. Yun daw ay burol sa magulang ba o nanay ba o tatay ni Tirso Cruz III. Bakit daw hindi hinarap, hindi daw pinuntahan doon sa entrada o sa entrance ng anak ni Nora Honor? Meron na mga picture na pinakita, may mga video na pinakita na nandoon si First Lady sa harapan ng kabaong ni Nora Honor. Edited daw yun. Hindi daw totoo yun. Matagal na daw yung picture na yun. Sinasabi, panahon pa daw nung namatay yung nanay ni Tirso Cruz. Namatay yata yung magulang ni Tirso Cruz, parang 2019, hindi pa presidente si PBBM. Ay, naku talaga. Iba pa hairstyle ni PBBM noon. Iba yung niya, yung itsura niya noon. 2022, di ba? Dito lang naman noong 2022, nag-iba yung hairstyle ulit ni PBBM na medyo long hair. Nung time na yun, may mahaba hanggang dito sa may tenga. Nung nagkampanyahan na, nung 2022, medyo umikli. Kaya alam niyo po, talagang ito pong mga DDFs na to, DD-list, Dutae, pag sinabihan mo sila ng ganyan, mga bobo tanga sila, nagagalit. Pero ang pinapakita naman, mga kabubuhan. Ay, nako, ito pa po yung video. Pero ito yung isa sa mga halaga dito. Kayong taga Maynila ngayon, alam na ninyo, si Isko Moreno ay pro-Duterte pala. Kasi sa rally ni Moreno, doon nagpunta si Sara at saka si Amy.
Tapos palakpak pala, tuwan-tuwa pa yung si Mayor at yung kanyang mga kaalyado ron sa mga pakwelan nito si Sara. Di ba? Okay? Ini-impeach si Sara ng Kongreso at ng Senado, itatrial siya dahil sa graft and corruption. Pero may mga portion dyan, hindi ko na parinig sa inyo, binabanatan pa yung issue ng korupsyon ng gobyerno. Marami ho sa binanggit niya. Binatikos niya talaga si Pangulong Marcos at ang gobyernong ito, dyan ho sa rally niya sa Maynila. At tuwan-tuwa si Mayor Moreno at yung kanyang mga kaalyado. Ibig sabihin, siya pala ay Duterte. Hindi siya maka-Marcos o hindi maka-administration itong si Isko Moreno. Kaya kayong mga taga-Maynila, gumising kayo. Yung palang bulerong mayor ninyo ay hindi naman pala yan. Kunwari pa, maka-administrasyon, hindi naman pala. Siya pala ay dun sa grupo ng naninira. Kasama pala siya sa mga naninira dito po sa administrasyon led by Dutertes. Yun po ang nangyayari. Diba? So ano po yung masasabi niya? Okay? Samantala, ito nga po, dismayado naman ang palasyo tungkol dito pa rin sa rice na ito. Controversial po itong rice eh. Hindi pa na itutupad. Nung hindi pa ito, hindi pa ho mangyayari, hinahanap nila, binabatikos ng mga DDS. Nasa ng murang bigas, Pinipilit ng pangako kahit na pangarap lang. Ito ngayon, mangyayari na. Inunahan kaagad ng mga DDS. Nagpalabas na sila ng video or picture na hindi magandang rice. Bulok daw or basta hindi magandang rice. Hindi daw ang bebenta ng 20. Wala pa nga yung rice eh. Hindi pa nga nauumpisahan officially. Sisimulan pa lang, sinira na nila. Ito po yung nakakalungkot. Kaya nga tayo ay pinagtatawanan sa buong mundo kasi tayong mga Pilipino, magandang programa para sa mahirap, magandang programa ng gobyerno para sa mamamayan, sinisira din. Sinisira kaagad ng mismong mamamayan Pilipino. Sa ibang bansa po walang ganyan eh. Magpunta kayo, tanungin niyo mga OFW sa mga bansa kung saan sila nandoon. Ang mga gobyerno sa ibang bansa sa buong mundo, kung ano ang programa, sinusuportahan nila. Tulong-tulong sila para makarating sa mga kinaukulan. At walang bumabatikos, walang naninira, walang fake news tungkol sa programang matino. Dito sa atin, simulan, gawin, o hindi pa nagagawa, binabatikos na. Gumagawa na sila ng fake video, fake picture, pinapalabas nila. Madumi at hindi malinis na rice ang ibibigay sa halagang 20 pesos. Yan po ang yan po ang style ng Pilipino. Kaya yung gumagawa ng ganito, huwag po niya ating tularan. Hindi po uunlad ang buhay ng mga ganyang klaseng tao. Mananatili silang mahirap. Kasi kung ikaw ay professional, ikaw ay matinong tao, matinong Pilipino, hindi mo gagawin ang paninira sa isang project, programa na para sa masa, para sa mahirap, nasisimulan pa lang. Pero inunahan mo ng siraan, yan ay kulang sa kaalaman, kulang sa pinag-aralan, unprofessional na mga tao, wala talaga ang maasahan dyan. Mahirap na sektor yan. Mahirap na mga Pilipino ang gumagawa ng fake news para siraan ang rice na halagang 20 pesos na ibibinta ng Estado, local, and national government. Yan po yung aking analysis at opinion dyan. Kawalan ng kaalaman, kababawan ng pagkatao ng gumagawa at sumisira sa programang ibaba ang presyo ng rice. Sala sa init, sala sa lamig sila. Nung wala pa yung programa, binabatikos nila. Ngayong nandito, binabatikos pa rin. At siniraan pa. Yan ang crab mentality. Yan ang anay ng lipunan. At ang nakakapagtaka, yung pang mismong pangalawang pangulo na dapat ay tumutulong para sa kabutihan ng bansa, siya yung naninira sa programa ng gobyerno. Anong klase na tao yung mga yan? Okay? At saka napansin ko doon sa rally, pag binabanggit ng Duterte, kakaunti na lang yung sumisigaw ng Duterte. Kasi yung mga taga-Maynila, maka-Marcos yung mga yan. Marami sa mga taga-Maynila, Marcos loyalists, Marcos supporters. Alam nila kasi ang Malacanang ay nasa Maynila. So, kung dati po, si Sara po ay parang pusit na kapag po tinatanong, di ba, kapag tinatanong siya, kapag iniimbestigahan doon po sa Kongreso, ay siya po ay nagbubuga ng itim na tinta. Ang ginagawa po ng mga kongresista, tinatanong siya ng maayos, pinagpapaliwanag sa kanyang confidential funds. Pero ang ginagawa po ni Sara Duterte, siya po ay nagbubuga ng maitim na tinta. Ano yung maitim na tinta na yon? Yun po yung paninira. Katulad ng ginawa niya kay Franz Castro.
'Di ba? Kaya po alam nyo, sa totoo lang, yung pusit po, naging talangka. Tama si Sir Mike Abe, crab mentality. Natural po yan sa mga Pilipino. Kapag nakita nilang merong nagagawang maganda ang isang tao, na papansin ng mga tao na produktibo, hindi na natin kailangan ng example sa ating Pangulong Bongbong Marcos na lang. 'Di ba? Kaya siya binabato ng kung ano-anong mga putik, ng kung ano-anong mga bato kasi nga po siya po ay mabunga. Maraming bunga. Marami siyang magandang nagagawa sa ating bansa. Kaya ang ginagawa ng ating Vice Presidente, sira ng sira. Bakit? Yun lang ang magagawa niya. Yun lang ang kaya niya. Wala siyang ibang kayang gawin kung hindi siraan lamang ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala po siyang ibang kayang gawin sa kanyang pagiging Vice Presidente kung hindi ang manira lamang ng ating Pangulo. Dahil nga po hindi lamang napagbigyan sa sinasabing confidential funds at intelligence funds. Diyan lang po nagsimula ang lahat. 'Di ba? Kaya nga po, 'di ba? Ang ating presidente, trabaho ng trabaho, kilos ng kilos, gawa ng gawa. Marami siyang ginagawang mga proyekto na naisakatuparan na mga pagbabago na nakabuti sa ating mga kababayan. Pero ang kanyang satisfaction at trust rating po ay bumababa pa din or pinapababa talaga. Kasi nga po, 'di ba, etong mga survey na ito, ang gusto po nilang itanim sa isipan natin, ang mga Duterte po ang hero ng ating bansa. Pero alam natin 'yan na yan po'y propaganda dahil kahit nung panahon ni Digong, binaon tayo sa utang, nilukob ng gurgura ng Pilipinas. Napakadelikadong lumabas dahil baka ikay matukhang kahit na ikay wala namang kinalaman sa usaping polboron. Wala kang kumbaga kamalay-malay, inosente ka pero ikay matutukhang dahil nga po sa meron pong mga PNP na gustong makakota para makuha yung reward na pangako ni Digong. Pero napakataas pa rin po ng approval at trust rating niya. So kataka-taka. Ngayon lalo, si Sara Duterte, isang buwan doon sa dahig, kababantay lamang sa ama. Abay, pag-uwi, siya pa ang merong nakuhang pinakamataas na survey rating na satisfaction at trust points. Imagine niyo po yun kung gaano po tayo tinatarantado nitong mga survey na ito. Kaya ngayon, si Sara, confident sa kanyang sarili na siya po ay makakalusot dito po sa impeachment trial dahil nga po tiwala daw sa kanya ang mga Pilipino. Pero nakalimutan ni Sara, 2,400 Pilipinos lang ang natanong at baka puro DDS pa. Diba kaya po, eto, ang ginagawa na lang ni Sara, pamumulitika. Pero tignan nyo, pagdating ng susunod na survey rating, baka si Sara na naman ang pinakamataas ang satisfaction at trust rating. Kahit hindi po ito nagtatrabaho, at inuubos ang oras sa pamumulitik at pangangampanya para sa mga laos, mga walang kwenta, mga pulpol na kandidato ng PDP laban at si Amy Marcos. Yan po yung aking nakikita. 'Di ba? Hindi na nga nagtatrabaho yan, taas pa ng trust rating. 'Di ba po kaya naku, ngayon po talagang darating na 2025 election sa Mayo 12. Huwag nyo na pong iboto ang alam natin na kaalyado ni Sara Duterte. Mga maka-China, huwag nang iboto. Kung kayo po'y nakukulangan sa alyansa para sa bagong Pilipinas, kung hindi nyo iboboto yung ibang kandidato dyan, marami pong pwedeng i-substitute like Heidi Mendoza, Luke Espiritu, kandidato rin o sinusuportahan din o kumbaga isa rin yan sa mga napupusuan ni Sir Mike Abe. Heidi Espiritu. Heidi Mendoza, Luke Espiritu. Syempre, Abalos, wag na wag po ninyong kakalimutan. Number 1 yan sa balota. Number 1 din yan sa balota ko. At iboboto rin yan ni Sir Mike Abe, si Benhar Abalos. At dagdag nyo pa po dyan, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ako, baka iboto ko yan. Bakit? Kasi ayoko si Sara ay hindi ma-impeach. Kung gusto ko ang mga mananalong senador ay puro iboboto si Sara na ma-impeach. Yan po ang gusto ko. Pero syempre, dapat, 'di ba, alam natin na may kakayahan, may nagawa, may napatunayan at meron po
abilidad para mamuno, maging senador, gumawa ng mga legislation, makatulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga batas na maipapasa para maging mabuti, maayos ang ating bansa. 'Di ba? Kaya number 1 po sa balota, Benhur Abalos. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Suportado ni Sir Mike Abe, sinusuportahan ko din po kasi nga po track record, peace and order, inendorso ni BP Lenny, pinupush ni Soto, ni Abi Binay, ni Erwin Tulfo, at ni Lacson. Kasi nga po alam nila na talagang ang atin pong Sir Benhur Abalos ay talaga pong magaling. Talaga pong ito'y solid sa Senado. Magiging malaking tulong po sa ating Senate President at sa ating Pangulo pag meron pong Benhur Abalos sa Senado. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, thank you po sa inyong vlog. Thank you po sa inyong video na ating nireaksyonan. Ingat po kayo mga tropa pips ko dyan. Happy weekend sa mga OFW na off day ngayon, magpapahinga or lalabas kasama mga kaibigan. Ingat po kayo at kayo po kung meron po ay pagkakataon, magsimba po kayo. Sabi nga ni Sir Mike Abe, God is good all the time. Ingat po kayo, Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.